ano ba sa inyo yung yung social entrepreneur naman? Ayan. Actually, yung social entrepreneur, just like other business, nagigain din sila ng kita. Pero ang pinaka-main layunin nila is nakakasolve sila ng problema. So, ano nga ba yung problema sa komunidad, sa environment natin, which is align siya yung sa tinatawag natin. Alam ko, madalas natin maririnig to, yung SDG. Yung SDG? Yes, Sustainable Development Goals ng United Nations. Gumawa ang United Nations ng 17 goals. Ang dami niyan. Wow, ang dami Yes. 17 goals na problema sa buong mundo. Yes. So, isa-isahin ba natin lahat yung 17? Hindi. Siguro to give ano lang po, para may idea lang po kung ano-ano ito, yung no hunger, yung parang yung sa good health and well-being. Ayan, so yung sa company ko, yung sa Bridges Autism App, we are an app for parents and caregiver. Yung align po kami dun sa SDG number 3, which is yung health and well-being. Kasi ang community kasi namin is yung mga autism community. So, ang target namin is yung mga parents, yung mga yaya or caregiver, or yung mga teachers na nangangalaga sa mga batang or malaki na merong autism. Bakit po sila ang napili Ayan. na kumbaga target ninyo dito Yes. sa Oo. Kasi, to tell you po, ako din, sa sarili ko, I'm also the target market because okay. I have kids on the spectrum. Yeah, I have 2 kids on the spectrum, and that is why, yun yung why ko kung bakit nag-come up kami dito sa Bridges Autism App. Ayun, magandang gabi mga partners. Ayun, at welcome po kayo dito sa business natin to. Ayun. At syempre ngayon po ay September 4, 2025 at nagsimula na po ang Christmas season dito sa Pilipinas. Ayun. Cool na cool. At syempre po, kasama natin si partner Manuel ngayong gabi. Magandang gabi. Ka-partner Randy at kay ka-partner Chris na medyo pahinga lang muna pansamantala ngayon. Pero kami po magkasama ngayon ni ka-partner Randy. Ako po si Manuel Recuenco sa business natin to. Pwede silang manood live sa ating Facebook, sa UNTV Radyo La Verdad at sa page naman ng program, ang business natin to on air. At on YouTube naman, live po kami sa UNTV News and Rescue page. Correct ka dyan, partner, no? At syempre, kung may katanungan sila or suggestion regarding kung anong, mas talo sa baka may question sila sa ating guest, di ba? Yes. O pwede kayo mag-contact sa amin or mag-text sa 0997-824-9408. Ayun. That's right. At sa radyo, syempre, sa mga nakikinig at traffic ngayon, kami po ay live sa 1350 sa AM band, sa Radyo La Verdad 1350. Kasi kapartner Randy, pag nagdadrive, hindi pwedeng nanonood ka eh. Ma-aksidente ka. Sigurado yan. Bawal yan. Kaya radyo ang pakikinggan pa rin ninyo sa inyong mga sasakyan. Correct. Ganyan ako, partner. Kahit nagmumotor ako, radyo ang pinapakinggan ko. Ako naman, minsan podcast madalas. Ubus na ang podcast. Radyo naman. AM or FM. Yun. At mga partner na ito, may punta natin sa paalala mga partner. Ito ang paalala ng ating Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Ngayong September 5, bukas, ito yung submission ng Summary Report of Certification issued by the President of the National Home Mortgage Finance Corporation for the month of August 2025. E-filing and filing and e-payment ng BIR Form 2000, monthly documentary stamp tax declaration return for the month of August, and BIR Form 2000, documentary stamp tax return one-time transaction for the month of August 2025 also. At sa August 8, Monday, malapit na din to, all transcript sheets, official register books, ito yung tinatawag na ORB, used by dealers, manufacturers, toll manufacturers, assemblers, importers of alcohol products, tobacco products, petroleum products, non-essential goods, sweetened beverage products, mineral products, and automobiles for the month of August 2025. At syempre, lastly, ito po yung submission ng e-sales report for all taxpayers
using CRM POS and or the similar business machine whose last digit of 9-digit PIN is even number for the month of August din yan, partner. Yan ang mga paalala pa. At sa mga, kasi ang BIR, Kapartner Randy, lagi ko naman na-check. Marami sila mga pinapost tungkol sa mga, may tinuturo sila. Minsan comics ang ginagamit ng BIR. Correct. Para mas madaling maintindihan ng mga followers. Actually, yan yung yung recently mga last 2 years, yan na yung nangyayari sa BIR. Galing. Kahit yung mga ginagawa nila yung mga tax mapping, yung pag-serve ng letter of authority, katulad yung nakita natin sa mga news na nag-serve sila ng letter of authority sa mismo sa Senate. Galing. Lahat ng pumunta na mga contractors doon naka-receive ng letter of authority. So, mga partner, pag-uusapan din natin yan. Somewhere ngayong September po yung regarding sa letter of authority kasi bagong-bago nung isang araw lang yata yung kakasabi ko lang yung napa-receive ng BIR sa mga contractors. Ang tawag doon kasi mga partners, ito yung rate. Run after tax evaders. Yan yung pag-uusapan natin later. Maganda. Later kasi hindi pa ngayon. Pero maganda yun, exciting yun kasi napapanahon Napapanahon. Itong mga contractor to, nagbayad ba talaga kayo ng tax? Correct. Aba. At Kapag BIR na kasi humabol, humanda na kayo. Yes. Hindi to sa RDO level, hindi to district level. Nasa commissioner level lahat to. Lagot. Yun ang dyan. Exciting to. Sino bang guest natin? Taga BIR ba? Abang-abang po. Hindi taga BIR yung guest natin ngayong gabi. Yes. So, mamayang pagkatapos ng gap, ang pag-uusapan natin uli yung social entrepreneur. Lalawakin natin yung tungkol sa social entrepreneur. So, mga partner, magbabalik muna magpapahinga muna kami. Magbabalik tuloy. Mag-relax muna kami. Mag-relax muna kami at magbabalik po ang Business Natin To. Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning Kuya! Feeling overwhelmed? Heart full of joy? Or just need a moment to breathe? Whatever you're feeling, let the music embrace you. Soulful Melodies is back with Volume 3. 7 beautifully crafted songs to match your every emotion. Soulful Melodies Volume 3 is now available in all your favorite digital streaming platforms. Matalino ang handa sa sakuna. Halos araw-araw nararamdaman ang mga paglindol sa iba't ibang panig ng mundo.
Ang lindol ay isa sa mga mapaminsala at nakamamatay na uri ng sakuna kapag hindi ito napaghandaan. Para maging handa, panatilihing kalmado ang sarili kapag nakaramdam ng pagyanig. I-apply ang Dock Cover and Hold para maiwasan ang iba pang disgrasya. Kapag wala ng pagyanig, saka lumabas at pumunta sa open area. Huwag tumakbo at kung nagmamaneho naman ay pansamantalang tumigil muna para maiwasang makabangga. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Araw ng Lunes, nasa opisina ka, nakaharap sa computer mo, nang biglang mali. Kapag may lindol, tandaan ang mga sumusunod. Huwag magpanik at huwag tumakbo palabas. Maging alerto. Agad dumapa at maghanap ng matibay na sisilungan at kakapitan. Huwag lumapit sa bintana, sa pintuan, sa pader at sa mga gamit na maaaring tumumba dahil sa lindol. Protektahan ang iyong ulo gamit ang mga braso, unan, libro o anumang maaaring gamiting pamproteksyon. Huwag lumabas hanggat hindi pa tapos ang lindol. Maging handa kasangbahay. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Bayanihan, programang hatid ng Armed Forces of the Philippines. Dito pag-uusapan ang mga solusyon sa problema sa kapayapaan ng ating bansa. Bayanihan, mapapakinggan tuwing araw ng Biyernes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to, like business natin to. Ayun, at nagbabalik po ang business natin to. Ayun, mga partners, mga nakikinig po sa radyo, live na live po tayo sa business natin to on page. Syempre, kung pwede kayong, kung may question po kayo na pwedeng itanong ngayon sa ating guest, or pwede kayong magbigay ng suggestion ng kung anong topic na pwede namin i-topic dito sa sa radio. So, pwede kayong mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. Partner. Yes, kapartner Randy. Pwede rin sa ating page mismo sa business natin to on air at kami na po bahala magbasa habang live tayo sa Facebook and sa YouTube naman. Ayun. At mga partner, no, so ang pag-uusapan natin ngayong gabi, yung tungkol sa social entrepreneur. Yun. Uli. But lalawakin naman natin yan. Siyempre, ang pag-uusapan natin ngayong gabi, yung ano ba yung difference ng traditional at yung social. Yeah. Ako, totally blinded ako kung ano talaga yung difference ng dalawa. So, yan yung pag-uusapan natin sa segment na Business on Demand. Business on Demand. Ayun, likas sa mga Pilipino ang pagiging matulungin at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Kaya naman sa Pilipinas mabilis na lumalago ang social entrepreneur o yung mga negosyo na ang pangunahing layunin ay hindi lamang kumita, kundi ang pagtaguyod ng magbago sa lipunan, ekonomiya at pagtulong sa kapwa. Ayon sa 2025 Social Enterprise Profiling Report, tinatayang nasa higit kumulang na 202,000 na ang social entrepreneurs dito sa Pilipinas. Kaya naman, upang mas maunawaan natin ang kaibahan ng social entrepreneur sa traditional entrepreneur, tatalakay natin yan ngayong gabi live sa ating studio ang isang kasama natin ang isang impactful entrepreneur parent, homeschooler educator, social innovator, founder and CEO of St. Pio Innovation Solutions Corporation, and creator ng Bridges Autism App. Walang iba. Let's welcome to the program,
Miss Rio Palmer. Magandang gabi, Ma'am Rio. Hello. Welcome Magandang po. gabi po, Sir Randy and Sir Manuel, and sa mga viewers po natin ngayon. Ayun. Kamusta Magandang po? gabi. Ito, okay naman. So, medyo na-traffic lang ng konti kanina, and then medyo konting ulan lang. Sana naman, wag na umulan. Wag na sana Oo, umulan. wag na muna. Baka times 5 yung traffic na yan. Oo nga, tama kayo dyan. Grabe. Nangyari na sa akin nung nakaraan yan. Kakabaka-baka na. Naku, kaabot pa kaya ako. Ang mahirap dyan yung baha eh. Yan nga isa pa. oo. Dumating ka sa office, umuulan. Pagbalik mo, ano kaya? Baka may magbabangka ka na ba? O jet ski Hindi. na? Ang problema, yung sasakyan mo. Yan nga. Mahal ang magpagawa. Pag-remote ka na muna. Sir Randy, pag Ganun na nga. Tama. Kapag malakas ang ulan, doon muna tayo sa bahay. Yeah, oo. Tama yan. Anyway, balik tayo kay Ma'am Rio, Yeah, no? oo. Unang question natin ngayong gabi, Ma'am Rio. Ano ba talaga ang social entrepreneur? Kasi ako, first time ko, narinig ko na kay Sir Clyde. Yes, kay Sir Clyde. Last time. But ano ba sa inyo yung social entrepreneur naman? Ayan. Actually, yung social entrepreneur, just like other business, nagigain din sila ng kita. Pero ang pinaka-main layunin nila is nakakasolve sila ng problema. So, ano nga ba yung problema sa komunidad, sa environment natin, which is align siya yung sa tinatawag natin. Alam ko, madalas natin marinig to, yung SDG. Yung SDG? Sustainable Development Goals ng United Nations. Gumawa ang United Nations ng 17 goals. Ang dami niyan. Wow, ang dami. Yes. 17 goals na problema sa buong mundo. Yes. So, isa-isahin ba natin lahat yung 17? Hindi. Siguro to give lang po, para may idea lang po kung ano-ano ito, yung no hunger, yung parang yung sa good health and well-being. Ayan, so yung sa company ko, yung sa Bridges Autism App, we are an app for parents and caregiver. Yung align po kami dun sa SDG number 3, which is yung health and well-being. Kasi ang community kasi namin is yung mga autism community. So, ang target namin is yung mga parents, yung mga yaya or caregiver, or yung mga teachers na nangangalaga sa mga batang or malaki na merong autism. Bakit po sila ang napili na kumbaga target ninyo dito? Yes. Kasi, to tell you po, ako din, sa sarili ko, I'm also the target market because I have kids on the spectrum. Yeah, I have 2 kids on the spectrum, and that is why, yun yung why ko kung bakit nag-come up kami dito sa Bridges Autism App. Okay. So, sige po. sige. Go ahead lang. Sorry po. Sige po. So, aside po dun, sir, sa health, SDG number 4 po kami, yung quality education. Kasi we want to, dun sa platform namin, we are educating yung mga parents, and lalo na yung first-time parents na hindi alam about autism. So from there, makikita nila kung ano ba siya. Kasi hindi lang dapat awareness Dapat you have to educate them for you to accept. Kasi when you know, 'di ba, you'll be able to handle and also to have an intervention sa mga bata na matuto sila. And then aside, ang dami naming SDG goals, sir. So aside sa education, syempre reduce inequality kasi we are also building skills sa mga bata para in the future makapag-trabaho sila. Inclusive education. Ma'am, ito ang thinking ko. Kailan ba nagsimula ito? Ayan, sige sir. Hindi pa tayo natapos sa SDG goals, pero sige, i-ano po natin. Nag-start po kasi siya, yung Bridges Autism. Yung naging participant din po kasi ako sa project ng US Embassy tsaka De La Salle. Yung tinatawag na Academy for Women Entrepreneurs. It's just an idea at first. And then, yung from that idea, syempre, it based dun yun sa karanasan ko, kung ano yung mga challenges ko bilang magulang, kung simula nung paano namin nalaman yung diagnosis, and then yung aming mga challenges na yung pila sa therapy, yung mga slot, and then kung magkano yung therapy. At saka mahal. Yes po, mahal na po sila ngayon. Magkano na ba ang therapy? Actually, mga 1,000 pataas. 1,000? Mahal na? 1 to 1,3 or some. Everyday yun, mahal na that's din. per hour. Wow. Yeah, Goodness. And unlimited lang po yung slot. Unlimited ang yes, slots. kasi sometimes maghihintay po tayo ng 1 or 2 buwan para At makakuha saka ng
yung mga doktor natin ito? Or Ay, yan. konti sa Pilipinas? Yes po, there are around like less than 100 or 99 against 1.2 million na merong autism. Na Pilipino po? Na Pilipino. Yes, according dami. sa growing pa siya kasi since after the pandemic, since as you are aware, mas dumami sila. So, against, isipin niyo po, kung 100 against sa 1.2 million, paano nila mapupunan yung services nila dun sa mga needs ng bata? Kasi kapag nagpa-assess po tayo sa doktor, hindi lang po siya isang beses. Nire-require din po ng twice or isang beses sa isang taon to check yung development ng bata. Mahal And also sir, mag-iintay po mostly ng 6 na buwan o isang taon para lang sa slot. Wow, tagal na. Yes po, para sa O hindi naman, pwede bang mantala, di ba? Yung may sakit na or may autism na bata, hindi ba wala siya or okay lang naman na hintayin yung months na yun bago makapagpa-check up? Magpapa-assess pa after. Ayun po. Actually, sir, yun nga po kung bakit kami nag-come up dito sa Bridges Autism App. Kasi while waiting for your slot or for dun sa slot mo sa therapy and also dun sa doktor, at least meron ka ng ginagawa. Meron ng, kasi yung sa app namin, mamaya sasabihin ko rin kung ano yung mga features niya. Makikita mo rin yung mga signs ng kung meron nga bang autism yung bata or kung ano yung magagawa mo sa bahay. Bahay pa lang. Para at least, through that, nag-i-improve yung bata. So, ganun po yung nangyari. So, yun po, sa Academy for Women Entrepreneurs, nag-start po kami. That was, I think that's March. Nagkaroon na rin po ng conference nung last August. And then, we come up an app na po, which is, ayun po, later, i-announce ko na rin po kung saan siya available. May bayad po ba? Ayan, ito po yung kagandahan nun. Kasi since this is our advocacy, and alam naman namin kung gaano kahirap and kamahal. Yun nga eh. Yes po. Kasi, would you believe, Sir Randy, meron po ako nabasa sa Facebook group na, diba, pangalawa sa bigas, yun ang inaalat nila sa therapy. Isipin mo, naging basic needs siya. 'Di ba? Ang basic needs kasi natin in Maslow, 'di ba? Yung housing, usual, clothing, then education. Yes, 'di ba? So parang sinama na nila kasi need din talaga nung bata kasi makikita nyo nagkakaroon ng regression and then marami siyang mga sensory issues din talaga. Okay. Balikan po natin yung SD goals. Yan, sir. Kasi parang nag-jump agad. Yes, nag-jump up tayo. Ayun nga, sir. Pasensya na. Parang curious lang kasi talaga kami sa itong app na to na gagawin. Babalikan po natin yan at mga features doon. Yung SD goals o Sustainable Development Goals, ano pa yung gusto niyo pong idagdag, ma'am? Yes, oo. Kanina, nasa na tayo sa reduce inequality. Yes, yeah. Yes, oo. Pang-apat na yata, ma'am. Yun. Yung meron pang last, which is yung pinaka-last. Yung SDG number 17, partnership towards the goal. Kasi we cannot do this alone. We need the different sector, institution to partner with to campaign about this app. Yung Bridges Autism. Kasi, sir, kung kami lang, hindi namin matatouch yung mga underserved communities, yung mga malalayo, which is yung mga malalayo, for example, yung mga community na wala namang mga centers, whereas very useful talaga yung app kasi lahat naman po tayo may cellphone eh. Yes. So while waiting for the slot para bumaba sila sa mga health center nila, they can use the app instead. Actually, as ma'am, no? Kasi nakikita kong as wife, tapos mother of 2. Yes. At syempre, ang hirap yun, di ba? Mahirap talaga. But, kwento mo naman po yung mga challenges ninyo. Nako sir, ang dami niyan. Alam niyo po dun sa dati nating sa ALB noon. So actually, di ba na-mention na nga yung finances. Talagang kasi it's 2 eh. So isipin mo kung 1,000 sa isa, so sa amin doble. So magkano siya, 'di ba? Kung iisipin mo, and ang therapy naman is hindi lang siya once a week. So it is twice. And hindi lang naman din po siya isang therapy. So meron ding speech, meron din occupational therapy. So dalawa yun. So parang 4 namin. So if you're going to compute, talagang financing, in finances, challenging din talaga siya. And of course, emotional. So yan, syempre. So ayan, emotional. So
And then yung mental, ayan, yun din yung sinabi ko noon no, parang may quotation ako noon sa Randy na alala mo, yung parang yung mental ng isang combat soldier is compared to a mother of autism adult. So parang it's like, ang dami mo kasing iniisip So parang sabi ko nga noon, kung nagkaroon man ako ng depression or anxiety, siguro undiagnosed ako. So from there, and physical din kasi syempre you have to be hands-on Ngayon mahirap pong humanap ng mga caregiver or yaya. Kasi, at saka baka mahal ang charge nila kasi may autism ang aalagaan din nila. Baka may 10,000 above na yan. Yun na nga, di ba? May ano pa yan, may SSS. Totoo yan. Alright. And kung ikaw maging practical ka na parent, 'di ba? So aside from that, edi kung kaya mo naman makatipid ka, pang-therapy mo na lang yung pambabayad mo with the yayas. Pero napakaganda itong ginagawa niyo sa app na to, no? Kasi part nito ay may business nga pero tutulong ka talaga o magsosolve ka ng problema. Pero paano yung paano kikita o kumbaga ang profit dito, paano ang social enterprises at paano masusustain, ma'am? Yes, actually yan yung sa social enterprise talaga, 'di ba? For a private business, siguro iside ko lang sir, for a private business, yung traditional business, their main goal is about profitability. For example, yung mga manufacturers, ayan, so yun. But for the social enterprise, of course, they have their own social impact pertaining dun sa mga kung ano yung masosolve nilang solutions. As a guide, yung SDG goals. Kung wala sa SDG goals, kung ano yung may help nila within the community. And ang business model nila is sustainability. Paano nga? So, ayun, di ba? So, actually, lahat ng social enterprise may ganun for the business model. But for us naman, since it's an app, we have a freemium model. So, we have ads. I think na-encounter na rin nyo po yung about sa ads. So, yung ads po nun, ayun, manonood lang. Free siya free po yung paggamit ng app. And then yung mga ads, kukuha po kami ng mga different organizations or company na magpi-place ng ad for us. And they will pay, no? Yes, they will pay. Kasi we need to to be sustainable to pay yung mga experts po namin tsaka yung mga developer to maintain the app po. Then, kung ayaw nila ng ads, edi mag-pay sila ng premium for that one. May premium, pero very lang siya, para ka lang nag-load. So we want to make it affordable kasi alam namin yung pakiramdam ng gastos. Clarify ko lang, Mama. Yes. For the start, free muna. Free siya. Free siya. Kung ayaw mo manood ng ads, sir, magbayad ka ng premium. Ayun, may premium. Ano makikita mo sa premium naman? Actually, ma-access mo rin naman siya, pero wala ka ng ads. Ayun, wala ng ads. Wala ka ng parang ads. sa Spotify. Yes, oo. Nakikinig ako. Kasi nagda-drive ka talaga dapat. May music naman. May ads na naman. Pero okay lang kasi maiksi lang naman. Pero ganun na mangyayari. Walang ads. Walang ads. Kapag nag-premium tayo. Yes. I-add ko rin sir yung Spotify. Yung tipong kasi kami, pag natutulog, yon talaga nag-premium ako sa Spotify kasi magigising ka. The middle of the night, biglang nag-ads. May ads Oo. So ganun po siya. And also, hindi lang naman po to app. Magkano po kami, magka-campaign po kami for the community din. Kasi we need to, of course, to raise awareness and to teach them how yung about doon sa app, lalo na sa mga first-time parents. Kung paano i-navigate yung app. Very easy lang naman. Pero syempre, di ba, kung ikaw, hindi ka familiar and all. So, we still need to different places pa rin. But ang doon, may government intervention ba kayo, ma'am, na assistance from the government? Nakakakuha ba kayo? Ayan, sa mga nanonood po. Ayan. Actually, lumalapit na po kami. Ang namin ngayon is lumalapit kami sa mga LGUs para at least makatulong na, kasi meron silang mga data po May community po kasi sila. Lalo na po yung sa mga PWDs na mayroong mga autism. Para at least ma-touch din po natin sila. Yun nga, katulad nga po ng sabi ko kanina, SDG Goals number 17, Partnership Toward the Goal. So, we cannot do this alone. So, we need help to, lalong-lalo na po sa government din. Ang galing naman, no? Kaya, napakaganda ito, ma'am, kasi yung application ay makakapagturo na dun sa mga may autism na mahal sa buhay. Doon sa itsura po ng app, kasi hindi ko pa po nabubuksan, Yes. Kumusta siya?
friendly ba siya sa mga user? Or kasi hindi naman lahat talaga techie. Yes. So paano yung appearance po ng application? Madali ba gamitin? Yes. Sige, i-discuss ko na yung yung mga features ng app. Yeah. Sige. Actually, the app, meron siyang AI chat. Ayan. Ayun, so, may AI. May AI chat siya. But this AI chat is filtered and coming from the research ng mga experts namin. So, sino-sino ba itong mga experts dito sa yung sa may autism? Yes. So, we have the occupational therapist and then the speech therapist. And then, we have the ABA or yung behavior therapist and then the SPED teacher. So, ang dami yan So, naka-online din po sila? No, actually, nandun na yung sumasagot data. sa chat? Okay. Nandun na. Ginathered na namin yung data. Lahat-lahat ng mga possible, i-question nila. And then si AI na lang magdi-distribute ng particular questions. Kung particular ba siya sa OT or sa speech ba siya. So, si AI na mag-ano. Yun yung isang feature namin, yung AI chat. Lalo na po sa mga bagong diagnose na mga kid nila, yung mga parents na wala pang idea, they can search. And actually, pwede na nga nilang aralin from there. Oo. Tapos meron pa kaming pangalawa, ito, yung Terra Home. Yes, we call home program siya, sir. It's an extension program. Kasi di ba nagte-therapy po sila. Pero ilang oras lang po yung therapy nila. 1 oras, 2 oras. Pero mas madalas po silang nasa bahay. So kung magte-therapy man yung anak po ninyo, and then sa bahay mag-gadget lang, walang walang follow-up, walang sense din yung therapy natin, di ba? Ma'am, clarification lang. Kasi ako, hindi ko alam yung app nyo, di ba? Ano to? Kailangan ng papakinggan din? Mapapakinggan ba siya? Hindi. O mapapanood nyo yung makikita, mga text po siya. Mga And ang maganda nito is, meron available ng Tagalog. Ngayon may Ilocano. Then sa future na yung mga ibang dialect. Talagang tailor fit po talaga siya sa mga Pilipino. Oo. Naka-translate siya sa... Ibig sabihin, babasahin na lang ng mga, mga parents. Tapos, yung sa home program, so meron siyang different, parang yung nagte-therapy ka rin sa bahay, meron din siyang assessment. Doon sa assessment na yon, doon magge-generate ng program yung sa bata. So for example, yung sa behavior therapy niya, may mga skills doon, tapos nag-assessment siya, tapos makikita doon na ano yung mga kulang niya, mga percentage, and then after magge-generate siya ng program. Yung program na yon, pwede rin siyang i-print or pwede siyang i-connect. Meron naman kami yung progress tracker, which is calendar. So every day, ito yung mga pwede mo siyang gawin. So, yun yung sa progress tracker na isa sa feature din ng app. And then after, meron din kami yung sa DepEd AI, which is yung mga, kung yung bata meron ng mga symptoms ng autism, then they can refer dun sa doctor na. Or meron din naman na wala pa. May doctor din po bang maaaring sumagot? Well, actually, hindi kami teleconsult, hindi siya live. It's a stored information po. But for the doctor, I cannot say for now, but yes, we'll be partnering up. Nice. Kasi talaga, halimbawa, parent ka, tapos gusto mong malaman, kasi may nakikita kakaiba sa anak mo, no? So, through chat, pwede ka na makipakuha ng information doon, ma'am. At sasabihin na rin ng app na yon na kung anong pwede niyong gawin as parent. Kasi mahirap intindihin kapag may autism ng anak Kasi may mga bugnutin. Yes. Ngayon, pwede ng lahat ng information doon, ilalabas na ng app na. Yes po. Actually, ako nga din noon, ang akala ko lang is nagwawala lang yung bata o nagtatantrums. Pero, may iba din pala yung meron silang tinatawag na meltdown na related sa sensory issues. Ayan, diba? Ma'am, napanood nyo ba yung kasi naalala ko lang, yung napanood nyo ba yung sa may sa bus? Yung nagwala. Yun sir. Actually, biglang nagwala yung isang lalaki na may autism, di ba? So hindi nila alam na may autism yung yung lalaki. So paano ba yung ano ba kailangan niyang gawin? O kami, hindi namin alam na may autism siya. Paano dapat namin gawin? Ayan, kaya nga at least kahit paano in that situation, yung sa app makakatulong din kasi lalo na sa AI chat na sasabihin doon na yung nakakita ng ganito yung ginagawa niya na medyo actually nagme-meltdown siya. I think auditory issues kasi siya. Kasi parang may narinig daw siyang parang text or message. Tapos bigla siyang nagalit. Tapos nangagat. Parang
gumanon sa kanya It's one of the sensory issues din, yung sa pandinig din. Kasi bulong lang sa atin, minsan sa kanila nabibingi na sila. Oo, ganun. Kaya they cannot bear. Oo. Pwedeng, yung iba naman, sobra sa kanila, sa atin mahina lang, or baliktad, or the other way around naman. So, ganun yun. Di ba tayo may 5 senses? Ayan, yung sa visual, auditory. Tapos yung sa kanya, yung sa oral, kaya siguro nangagat, there's something wrong. Kaya talagang, kung hindi aware ang tao. So, pwedeng yung app na yun, kahit na walang autism ang pamilya mo, anak mo, pwede ka magbasa para maging aware ka lang. So, nangyayari sa may autism. Kasi, mamaya, mainitin ang ulo mo, saktan mo din talaga yung ganon. Kaya, actually, yung minsan kasi, tayo, mga normal person, di ba? Sometimes, may marinig ka, yung sinasabi ko kanina, gumagano sa ears mo. O may ganun minsan na minsan, itak ka So, how much more sa kanila, diba? And kapag nandun sila sa, sa time na yon, blank state sila. Blank state? Yes. They are in a blank state. So, parang kahit anong gawin mo, so better. Nangbubugbog na lang yan. Binugbog siya, baliktad. Siya yung binugbog. Kawawa Kawawa talaga. Pero sa app, ma'am, gusto malaman, nagtiteach ba siya ng mga step by step na gagawin? Ano po example doon? Kapag, halimbawa, ako may anak na may autism, ano gagawin ko kapag ganito ang behavior? Ayan, actually, from there, i-assess mo na siya kung ano yung may mga question doon. In particular, kung, sige, sa occupational therapy muna tayo, which is related yung sa sensory. So, ano yung sensory issues niya. Tapos doon, from there, katulad nung kanina, yung sa auditory, sa pandinig, so, doon sa mag-generate si app ng mga possible na steps or program everyday yung anong pwedeng gawin. So, halimbawa, katulad nung isang araw yung ginawa namin nung isa kong anak na, kasi we need to, to help him familiarize ano ba yung mga klase ng mga sounds. Yung mga bumbero. Kasi baka mamaya mag-trigger, magulat siya diba? So, unti-unti, ini-introduce ko sa kanya. So, yun yung isang activity namin. And then, pag meron naman something na nakikita mo medyo na alert siya. So, yung pinipress ko lang yung sa ears niya according to sa therapist din sa home program. Ma'am, question. Ang pagkaintindi ko kasi kanina, dapat yung parent dapat dumaan na sa doktor, or kahit hindi niya pa alam or kaka-diagnose niya, ay parang iba ang aking anak, bakit ganito? Pwede na ba doon sa app na yun itanong, may mga symptoms na lumalabas. Ito ba ay symptoms ng isang autism? Yes. Meron na rin po doon mga list, yung mga trigger ko ano yung sa autism. Pero better yet, mag-check pa rin po tayo sa doktor. Pero while waiting for the slot, which is yun nga po yung isa sa problema natin, mahaba po yung pila. We can do the, yung sa home program, kung ano yung mga possible nilang gawin. And besides, sir, safe naman to kasi coming from the license expert naman po ito. But ang dyan, ma'am, syempre, minsan masalok tayo mga magulang. Hindi natin alam na may autism na pala tong batang to. Akala mo napakakulit lang. Diba? Yes. Kasi may mga genius may nababasa akong mga story na nakaka-invento ng ganito, pero may autism sila. Exceptional. So, parang yung napapanood ko sa isang ads dati. May mga napakomplete na kabsado niya lahat ng countries. Oo. Mga ganun, di ba? Mga at twice exceptional po yung tawag sa kanila. Yun nga po, may genius, and then although meron pa rin silang mga issues din. Kasi when we say yung sa autism, socially, yun yung challenges nila, and then iba naman communications. So, there. So, from there, yung iba nga po, malaki po kasi yung spectrum ng autism Hindi lang po siya pag sinabing autism lang. Kasi yung iba, it can trigger din sa intellectual disability. O yung iba naman ADHD. Diba? Sensory Magkaiba sila, ma'am. Magkaiba po sila, pero one person can have both. Pwede? Yes. Naku, mahirap yun.
mahirap siya. Eh, parang yung sinasabi ko kanina, yung parang sample ko, parang ADHD yun, di ba? Yes, yung opo. makulit na bata. Hyper po. Hyper, no? Sila, tsaka walang focus. Sa ADHD, mayroon din information sa app na ito? Yeah, meron for neurodiverse po, but we are more focused po for the autism. Oo, pero kasi ADHD is nag-ano rin naman sila, nag-therapy din naman. Same lang naman din po yung mga therapist nila. Kaya po ba kayo nag-put up ng ganitong business online dahil sa dami ng mga may autism ngayon? Or parang, yun nga, sa social entrepreneur, ang social entrepreneur ay nagsosolve ng problema. So ito ba ang dahilan kung bakit kayo naglagay nitong application? Yes, kasi naka-pending pa rin kami sa slot eh. Oo. So, personal experience. And then, while waiting, ayan, so we developed nga yung app na yan. And then, at least, I think most of the parents din ngayon na yun din ang problema eh. Kasi po, isipin natin, ilan lang din yung yung numbers ng mga doctors, DepEds, and yung mga courses po for the occupational therapists and speech, very few pa lang po mga colleges ang nag-o-offer. Tinignan ko nga kailangan pala, kasi sabi ko, baka pwede ako mag-aral. Kaya hindi talaga ako mahili. Kumbaga ayaw ko nga mag-nurse kasi ayaw ko na may dugo, ayaw ko na may... Pero although, kailangan daw, graduate ng medicine. Psychology. I don't know kung pala psychology. Actually, yung... Bago ka makatake ng occupational... Actually, sir, may course na po siya. Tapos magbo-board exam ka rin. Ito ba yung psychology or iba pa? Iba pa. Yung occupational therapy po. Iba pa yun. So, yung speech therapist din, ayan, may board exam din po yan. Para may lisensya po sila. Tapos pen teacher, ganun din po. Ang ganda. Ano po ang payo dun sa mga, hindi pa tayo tapos, pero sisingit ko pa kasi makawala na Sir Randy, Sige, may 2 minutes pa tayo. Parang papasok sa ganitong negosyo na social entrepreneurial or ganitong business, alam natin na may challenges. Hindi agad kikita ito kasi tutulong kayo. Pero doon ka naman pwedeng matulungan ng iba. Anong payo niyo sa kanila, ma? Actually, ang payo ko sa kanila is maging matapang kasi marami talagang challenges kasi iba yung business model natin dito yung sustainability din yun ang magiging problema natin. And aside sa pagiging matapang is creative or malikhain kasi you have to send your message. So, yun ang paano natin masasend yung message sa mga target market natin or sa mga tao, diba? So, of course, there are social media, pero paano? Diba? And then last po is maging po tayo, wag po tayong matakot sa pagbabago, gumawa ng pagbabago dahil tandaan po natin na ang malaking pagbabago ay nagsisimula sa simpleng idea. Yes. Tama yan. Oo. Alright. But last question for me before tayo sa promotion. Okay. Mahaba na pala yung oras natin. Yes. Hindi ka na malayo ng oras natin. Bilis. Gaano kahaba ang PC mo dapat sa financial dito? Kasi hindi ka bigla-bigla kikita dito. Pero po, sir, same lang siya with the other business. Magkaiba lang siya sa approach kung, ayun nga po, yung paano ka kikita. Same lang kasi same lang naman din po yung kung DTI ka, isa ka, and then SEC ka, same lang registration, same lang din po yung about sa tax. And then, yun lang po, kung paano mo siya gagawing sustainable for that one. Yun yung business model niya. And siguro sir, mas para sa mga audience po natin, mas madali nilang maintindihan. Magbigay po ako ng sample difference for traditional business and also for the social enterprise. For example, coffee shop, sir. Tas kumita ka. So, yung business yon, traditional business. Pero kapag may coffee shop ka, ayan, kumita ka din, pero ang mga staff mo are PWDs. Social enterprise po yun. Ay, ganun pala yun. Yes. May mga ganyang restaurant na. Yes, ang galing. Fast food pa nga autism na staff. Parang, kasi sila, di ba, may nakita kasi ako, parang sinama siya ng kanyang doctor na tatay, sinama siya sa isang medical mission. Ang ginagawa niya, nagbibigay lang ng mga numbers sa mga bisita. Kasi paulit-ulit lang, yun ang gusto niyang ginagawa. Yes, yung sa autism, kasi siya yun nga, repetitive, sila. So, pwede sa kanila. Yung pala yun. Yes.
Simplihan lang ni ma'am. Napakasimple. Oo nga eh. Oo. Anyway, ma'am, no, saan pa ba namin pwedeng kontakin or may mga pages ka? Ayan, mag-promote na tayo. Sige po, pwede ka mag-promote. Ayan, sige. Promote po muna natin si Social Enterprise tayo kasi meron din po kasi akong affiliate sa Tatak SE or Tatak Social Enterprise. Kung gusto nyo pong, maging social enterprise in the future, meron po silang events sa November sa MICE Hall ng Quezon City. So that will be around November. Follow the page na lang po. And for us naman po, Bridges, our website is www.stpioinnovations.com, and also our Facebook is Bridges Guide and Support to Autism Journey. And also, right now, we're available now with App Store and Google Play. Just search nyo lang po yung St. Pio Bridges. Ayan. St. To Pio see, Bridges. yes, to check the app po. So, ayan. So, At St. free Pio. ang app, ha? Free po. Yes, free pa po Free. siya. Free siya ngayon. No. Free po. So, pwede na nating i-avail. Yes. You can check na po, search nyo lang po, St. Pio Bridges. And kung mahirapan po kayo, hindi nyo makita, pero makikita nyo po yun talaga, then you can, if you have any questions po, you can DM us po sa page or meron po kaming contact din po sa website. Ayun. Yan ang maganda dyan. Panalo. Yes. Partner. Yes. At may last question pa ba tayo? Alright. Dun sa mga, tatanong natin yung challenges, yung mga gustong pumasok sa ganitong mga business. Pero dun sa mga ads, may plano ba kayo dun sa marketing strategy para sponsoran ng ganitong Yes. Mas malaki, Yes, apo. Actually, yun nga po, we're inviting nga po everyone to support our advocacy. Meron na rin po kaming nakakausap, meron na rin pong na-pledge, ang nakakatawa po. They are... Pwede rin mag-donate. Yes, they can do. Kasi po magka-campaign po kami. And of course, may logistics po kasi yun. Yes, and for that campaign, we're training po and doing a seminar and workshop. Ayan, speaking of seminar, meron po ako sa bandang last week ng September sa Balanga, Bataan po. Abangan nyo po kami dyan, yung Bridges. Magkakandak po ako ng seminar about ito sa app and also paano makakatulong sa parents and sa mga teachers din. Ang ganda nito kasi daming may mga parents na hindi pa aware paano nila iti-treat ang anak na may autism. Correct. At paano sila kausapin, mga ganun. Actually, partner, ang nakikita kong problema, base nga doon sa sinabi ni Ma'am Mario, yung pagkuha ng pagkuha ng slot sa mga doctors. Kaya nga napunta tayo sa sa app na to Yung slot na yun, imagine mo 1 year. Di ba? At saka ang mahal din ng consultation sa kanila. At tapos therapy daily, di ba? Oo. Yun ang maganda doon. Kaya abangan po natin si Ma'am Rio sa mga events, kung saan po yun, sa Bataan, at sa kanila mga pages, ibisitahin po natin. May website po ba ito? Yes. www.stpioinnovations.com. stpioinnovation.com. Yes. Ayun. Maraming salamat, Ma'am Rio. Thank you. Thank you for having me here. Thank you, sir. Ayun. Ito si Ma'am Rio Pomar, founder ng CEO ng St. Pio Innovation Solution Corporation and creator ng Bridges Autism App. Ayun. So, may ano pa ba tayo? May gap pa ba tayo? Wala na tayo yata. Randy, kaya hi to Ma'am Chris. Pagaling ka, Ma'am Chris. Ay, teka lang. Gusto ko magbate dahil paramdam sa akin. Si Ma'am Yet Francisco. Nalala mo si Ma'am Yet? Yes, Ma'am Yet. Hello, Ma'am Yet. Sabi niya, nanonood siya sa atin ngayon at nag-post sa aking sa aking Facebook na pinakita niyo yung picture mo. Ayun. At syempre po, sa lahat po nag-like at nanonood po ngayong gabi, maraming salamat po. Ayun. Thank you so much. At Ma'am Rio Pomer, thank you so much po sa Thank you so much po. Thank you, sir. Thank you. Pagbisita po. Ayun. So mga partner, ayan po si Ma'am Rio. Kung may katanungan pa po kayo, pwede kayo tumawag sa amin or mag-text sa 0997-824-9408. Mas ibibigay namin yung contact ni Ma'am Rio naman. Ayun. At kami po ay live lagi Tuesday at Thursday dito po sa UNTV Radyo La Verdad on Facebook at sa YouTube sa UNTV News and Rescue at UNTV Radyo La Verdad at sa business natin to on air. At huwag kalimutan mag-follow
kasangbahay at kami po ay magsisimula ng 7 p.m. Ayun. At syempre gusto ko magpasalamat din kay Kuya Daniel Luzon, kay Ma'am Anne Antoy sa ating mga you po. technical. Maraming salamat po. At sa ating EPs, Ma'am Shello, maraming salamat po. Ayun. Maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat Sina sa inyo. Aljan at sa Races Bayuga, maraming salamat sa technical, and Ma'am Anne Antoy and Kuya Daniel Luzon. Correct, syempre. At so, out na tayo, partner. Out na tayo. At parang masarap nang mag-dinner. So, sige. Sa negosyo, walang imposible. Dahil sa negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Thank you. Alam. Alam. Business natin to. Dahil business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.